Kuminsan yung mga dumarating na unos, hampas na ng Diyos yan sa mga taong hindi lang nakakalimot. Kasi iba yung nakakalimot kaysa doon sa talagang nagpapabayana. Ayaw nang kumilala sa Diyos. Mga taong rebelde na sa Diyos na pumanig na kay Satanas. Basahin natin ang unang Timoteo 5:15. Sapagkat ang mga iba'y nagsibaling na sa hulihan ni Satanas. Talaga, nasa kampo na ni Satanas eh. Hindi lang sila nakakalimot sa Diyos, sinasadya na nilang labagin ang Diyos sa kanilang buhay. Kaya yung dumarating ko minsan, kagaya nung dumating sa Haiti, alam mo, diyan kasi sa Haiti, wag namang magagalit yung nakikinig sa Haiti kung meron man. Meron kasi akong kaibigan na alam niyan, sa Haiti, natira siya. May mga anito sila, meron silang kung ano-anong mga sinasamba. Kaya yung dumating sa Haiti, hindi natin masasabing panggising eh. Ang katunayan ngayon, natutulog, hindi na nagising eh. Tinangay na ng, ng baha, tinangay na ng kung ano-anong mga nangyari. Hampas na yon. Sinasabi sa Biblia yon, pagdating ng galit ng Diyos, hahampas sa ulo ng masama. Basahin natin yung nakasulat sa 30:23 ng Jeremias. Narito, ang unos ng Panginoon, ang kanyang kapusukan ay bumulalas na parang buhawi, hahampas sa ulo ng masama. Ayon. Alam mo yung mga dumadating na kalamidad, unos na eh. Hindi na basta eh. Kasi ang alam ko yung may kanta akong alam yung How gentle is the rain. Ang sabi, how gentle is the rain. Gentle naman talaga yung rain eh. Pero pag buhawi na at unos na, matitinding bagyo, yun ang hinuhulaan ni Propeta Jeremias. Basahin natin ang 25:32 ng Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa at malakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yaoy magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila'y hindi tataghuyan o dadamputin man o ililibing man. Sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Tignan mo, merong pagdating na unos eh. Hindi na pwedeng paglamayan yung mga patay eh. Hindi na tataghuyan at hindi na rin ililibing. Wala na, hindi mo na malaman kung saan na napunta. Napunta na ng dagat o kaya nalibing na siyang mag-isa. Yan ang mga unos ng Diyos at ang sabi ni Propeta Jeremias, hahampas sa ulo ng mga taong masasama. Bakit? Meron kasing mga tao talagang tumalikod na sa Diyos. Ayaw na ng Diyos sa buhay, kagaya ng mga drug addicts. Wala nang takot sa Diyos yung mga drug addicts, pati ka mag-anak, pinapatay. Kaya, masasabi ko kapatid, tama yung sabi mo na may nakakalimot sa Diyos. Pero yung nakakalimot lang, pinapaalalahanan lang yun eh. Pero merong dumadating na mga unos ngayon, hampas na ng Diyos sa mga taong masasama. Hinahampas sila ng Diyos. Yung sabi, hahampas sa ulo ng masama. At yan, mga palatandaan na ang tao gumagawa na ng ikinagagalit ng Diyos. Basahin natin ang awit 7:11. Ang Diyos ay matuwid na hukom. Oo, Diyos na may galit araw-araw. Ayun, nagagalit ang Diyos araw-araw dahil araw-araw walang tigil ang ginagawang kasamaan ng mga tao. Merong mga binata't dalaga, magsesex, pag nabuntis, ilalaglag. Minsan, 3 buwan na yung bata, 4 na buwan, dinadala sa doktor, hinihila ng forceps. Makikita mo, ilalabas yung bata sa pamamagitan ng forceps, yung nagpapa-abortion. Yung kamay ng bata, yung ulo, iniisa-isang
Biro mo, buo na yung bata. Kasi yung 3 buwang bata, buo na yun eh. Hihilahin ng forceps, aabort. Papatayin yung bata. Walang kalaban-laban yung bata na nasa loob ng tiyan. Pinapatay nung doktor at saka nung ina, magkakasabwat sila. Napakasama na ng tao ngayon, kapatid. Kaya yung mga nangyayari ngayon sa mundo, wala nang mga konsyensya ang mga taong ito na gumagawa nitong abortion na ganito. Kaya tama ka sabi mo, kapatid, merong panggising ang Diyos, pero sa ibang mga tao, paniwala ko hindi na panggising yon, hampas na yon sa ulo ng masama ng mga taong wala nang pagkakilala sa Diyos sa ating panahon. Yun ang sagot ko sa tanong mo, kapatid.